Ayan po at inilabas na po ni Maharlika yung authentication ng video ni BBM na kung saan ay nakikita po natin na sumising hot. At yun po at talaga namang grabe. Tatlo yung pinagdaanan ng iyong ang tawag doon, nag-forensic ng video na yon ay wala pong kaduda-duda na si BBM yun. Pero, siyempre, bago natin ituloy mamaya ang usapang yan, ay palakpakan muna sa mga kabataan. Ayan. At siyempre, dito po sa ating mga subscribers, lalo po rito sa mga bago nag-subscribe, ayan po, palakpakan din po natin. Ayan. Sa mga followers ko, sa mga viewers ko na nagtataga kahit walang kakunta-kunta itong mga video nga ina-upload ko, palakpakan din po. Diba? Ayan po, at siya nga po pala, bago ko makalimutan, baka po sabihin ninyo na ito pa rin kahapon yung bihis ko. Ayan, pansinin nyo lang po. Hindi po ito, yan po yung nandiyan sa likod ko. Magkasing kulay lang po ito. Itong suot ko ngayon at saka yan. Kasi baka mamaya may pumuna na naman na ito pa rin yung suot ko kahapon. Ayan po ang katunayan. Nandiyan po nakasabit sa likuran ko yung suot ko kahapon. Ayan. Sabi ko nga po, marami po ito, magkakapareho lang po ng kulay, magkakapareho po ng design. Kasi nga, as much as possible ay sa mga light color po ang hilig ko talaga. Kasi para naman kaiga-igayang panoorin ninyo. Diba? Ayan. At hindi ko gaya nitong mga kanito, yung mga vlogger dyan ng mga dugyot, magbablog na kasando, nangangamoy yung kilikili. Yun po yan. Kaya gusto ko lang po linawin kasi dati po, nasita na po ako rito. Kasi sabi, hindi raw ako nagbibihis. Ayun po ang katunayan na yun po nakasabit na yan, yun po yung kahapon na suot ko. Ayan. Para lang po maliwanag tayo. Anyway. At maliban pa po dyan sa itatopic natin yung positive. Walang kaduda-duda. 100% genuine. Yung lumabas sa forensic test nung dyan sa Amerika na isinagawa dyan sa Amerika yung forensic expert. So ngayon ay sabi ko nga 100% na totoo na si BBM yung nasa video. Ngayon, maliban pa po dyan, tatalakayin din po natin mamaya-maya kung hindi ko makalimutan, itong tambalos-los na ito, nagre-recruit ng mga sasama dyan sa mga local government, kagaya ng mga mayor na yan, ang mga congressman na yan, na sumapi sa kanilang partido, lakas CMD, at babayaran ng 50 million pesos. Ayan, palakpakan sa mga putang ina. Oh. Habang nandito, na wala nang halos buhay itong mga Pilipino nating mga kababayan, sa sobrang kagutuman, ayan, nag-aaksaya ng pira itong animal na buisit na tambalos-los nito para lang mayroong sumapi sa kanilang partido. Imagine niyo 50 million. Yan po muna ang uunahin natin tatalakayin at pamaya na po yung forensic result na positibo po itong si Bangag. Ayan. Tingnan nyo. 50 million po ang offer nitong si Martin Romualdez para lang sumama dyan sa partido nila. Ilang 50 million yan, putang ina. Hayop. Samantalang ito, napakarami nating mga kababayan, ang gutom na gutom, pero kayo nagwawaldas kayo ng pira ng mga dipota, kayo ang sarap ng murahin ng mga animal kayo. Nako. Sige, relax muna, Mr. Virana. Tawa muna. Palakpakan! At
Sabi ko nga po, ay siyempre hindi mawawala yung introduction natin. Hindi pa pala ako hindi pa pala ako nag-intro. Ayan, at actually, yan, para exciting lang, ay ang topic natin ay yung i-discuss natin yung lumabas na resulta ng pagiging addictos nitong si BBM at positibo. Plus itong 50 million na ibabayad ni Romualdez, bibilhin niya yung mga local official ng 50 million. Bawat isa po yan. Pero sabi ko nga po, bago po yan, ay ayaw kong painitin muna ang ulo ko dahil mayroon lang po ako ikukwento sa inyo. Ayan. Palakpakan muna, palakpakan. Ayan. So, kasi po naalala ko lang po ito nung araw po kasi, nandiyan po kasi ako diyan po kasi ako nag-aral dati sa Manila. At nung makatapos nga po ako diyan, saka ako nag-aral dati sa Europe. At yon, pero nung time na yun, matagal na pong panahon yun, mayroon po akong kapitbahay. Wala namang ginawa kundi ang pinag-aawayan yung kumpare nila. Kasi magkakapitbahay lang po kami. Palakpakan! Tingnan ninyo, nakakonsentrate kayo manood, pero ang sama talaga ng ugali nyo, ano? Hindi mo nyo man lang magawang pindutin yung subscribe, ha? Palakpakan! Ayan, palakpakan! Maging yung like, hindi nyo man lang napindot, samantala nandiyan na sa harapan ninyo. Ano ba naman yung pindutin yung subscribe? Di ba ba? Ayan, at nasaan na ba ako? Okay, doon po tayo sa magkakapitbahay. Kapitbahay ko po yan. Nung nag-aaral po ako dyan sa Manila dati, ay wala na akong narinig dito sa dalawang kapitbahay ko. Sabi nung babae, nung asawa nung kapitbahay ko, ikaw na batugang ka, agang-aga pa yan. Hindi mo man lang gayahin si kumpare, sabing ganyan, napakasipag. Kaya asinsado ang buhay nila. Tayo, nandito tayo naghihikaso ang buhay natin. Isa kang inutil na asawa. Sabing ganyan sa kanyang asawa. Sabi mo, kasi mabait yung lalaki. Hindi siya umiimik. Walang imik habang nagsisermon yung asawa niya kahit na madaling araw pa lang. Nung hapon, ito na. Dumating uli yung kapitbahay namin na isa ay may baknoy-baknoy na ng mga gagawin niya sa bahay. Yung gagawin niya sa bahay, maliban doon sa pinapasukan niya, nagdadala siya ng gawain. At doon niya sa bahay ginagawa. Siyempre extra income yun, di ba? O, yan. Palakpakan muna, palakpakan. Ayan. So, ayun. Nung dumating yung kumpare nila, baknoy-baknoy yung isang pagkalaki-laking sako. At tingnan mo, sabi niya doon sa isa. Tingnan mo yung katamaran mo. Itong si kumpare, maliban pa doon sa pagtatrabaho niya sa kumpanya, nagdadala pa siya rito ng extra na gagawin sa kanilang bahay. Sabi ni itong asawa niya, ay papaano naman, ay madali naman kasi magdala sa kanila kasi nga unang-una ay garment yung pinapasukan ng kumpare natin, pwede lang talaga siya magdala rito sa bahay ng mga tahiin. Siyempre ay pwede talaga yon. So, tingnan mo, bakit nagagawa ni kumpare pero ikaw hindi mo na nagagawa? Sige na, sabing ganyan, huwag ka na maingay, natutulog pa yung mga kapitbahay natin. Ito na, kinabukasan na naman, gano'n na naman. Sermon na naman ang sermon, yung kwan. Napakatamad mo. At pagkahapon, may dala na naman yung kumpare nila na baknoy-baknoy na naman na tatahiin doon sa bahay nila. Gagawin nila dyan sa bahay nila. Ayan. So, ngayon, tingnan mo nga.
Sa tuwing nakikita ko si kumpare na may dalang gawaing bahay, nag-iinit ang uno, kumukulo ang dugo ko sa iyo. Kaya binanatan, sinapok niya sa batok. Oh, palakpakan na, palakpakan. Di ngayon, hindi uminit yung asawa. Kasi ang bait nga. Kundi ang nasabi ng asawa, sige, honey, sabing ganyan, sige, huwag ka mag-alala. At mula bukas ay magdadala na ako ng gagawin ko rito sa bahay. Sabing ganyan, huwag ka na mag-alala. At gagayahin natin si kumpare. Kasi lagi mo naman ako sinisermonan at ang sasakit na ng mga sinasabi mo ay sige, huwag kang mag-alala. Bukas sa bukas din ay magdadala ako ng gagawin ko rito sa bahay. Yan. Palakpakan mo na, palakpakan na. Dito na. Yung kumpare ulit nila, halos magkasabay yung kumpare nila at saka yung asawa niya dumating. Yung kumpare nila may baknoy uli na pagkalaki-laking sako. Ay itong asawa niya, ganoon din. Pasan din niya na pagkahaba-haba na nakabalot din sa sako. Ayan. Sabi ng asawa, "Nako, sweetheart," sabing ganyan, "ang galing mo naman, nagdala ka rito ng gagawin mo sa bahay para may extra income tayo." Ganyan nga, ganyan nga, darling. Pero may honey, may darling na ang tawag, hindi na magkaintindihan. Para maging asensado naman yung buhay natin, kagaya ng kumpare, di ba? Asensado ang buhay kasi nagdadala pa rito ng gawain sa ginagawa niyo rito sa bahay. Hindi umiimik yung asawa. "O ano ba yung daladala mo, darling?" Sabi nga, hindi umiimik. Han, sabi niya, tanggal na itong mga upuan, itong lang lamisa ang kailangan ko. Dali yung asawa, tanggal yung upuan. Pagtanggal, di inilapag niya ngayon yung baknoy niya. Noong siyempre excited yung asawa. Palakpakan mo na. Palakpakan mo na. Ayan. Excited yung asawa kung ano yung daladala na gagawin sa bahay, yung asawa. Di binuksan na. Ay, pagbukas na ganyan, napasigaw yung asawa. "Ay, saan ganyan? Nakakatakot naman yan! Bakit mo dinala rito yan? Putang ina ka!" Sabi ganyan. "Ninervyos ako! Bakit? Criminal ka ba? Bakit ka pumatay?" Sabi ganyan. Sabi mo magdadala ako ng gagawin dito sa bahay. Dito, nagdala ko. "Bakit aanhin mo yung patay dito sa atin? Aanhin mo!" Sabi, hindi, kasi dito kuya, imbalsa mo. Itong patay, kasi embalmer ako doon sa punerarya. Kaya, sabi mo, para rin ako may magawa doon sa bahay, kaya dinala ko yung isang patay dito. Dito kuya, imbalsa mo. Ninervyos tuloy yung asawa niya, hindi na tuloy nakaimik yung putang ina. Yan, nadala. Imadinin mo. Ibalik mo yun doon, mamamatay ako sa nervyos nito. Sabi mo, di ba paulit-ulit mo sinasabi sa akin na magdadala rin ako rito para may extra income tayo? Ito na nga. Ito ang trabaho ko Nag-iimbalsa mo ako. So ito, dito kaya imbalsa mo ngayon. Hiniwa niya yung tiyan ng patay, sinaksakan ng formalin. Buong pamilya, wala nakakain na doon ng hapunan. Ayan. Ayun yan. Okay. So, sige, seryoso na po. Paano ako ba magseryoso? Palakpakan muna, palakpakan. Ayan. Sandali, kalma muna dahil hindi ako makamove on dito. Okay, seryoso na po tayo. Palakpakan. Ngayon, ay ito na nga po, kitang-kita nyo na kung papaanong magwaldas ng pira itong animal na Romualdez na ito. Lahat ng mga pang-local government lang po, like mayor, 50 million. How much more yung mga congressman or senador? 100 million po yan.
para lang sumapi sa kanilang partido na Lakas Tae CMD ba yun? Ayan, 50 million. Para lang po may katunayan tayo sandali, ay ipaparinig ko lang po muna ito sa inyo para hindi lamang kayo sa bagay, alam ko naman na itong mga subscriber ko naniniwala sa akin, pero marami din po kasi yung mga hindi subscriber na nanood, ay para lang po mapatunayan natin. Ay kaya nga po sinasabi ko, kung kayo ng mga hindi ko subscriber ay nanonood dito, pindutin nyo lang po yung subscribe. Para sa ganun ay mapasama na po kayo swertihin. Ayan. Ito po ang katunayan na nag-offer na si Romualdez ng 50 million. Pero ang sinasabi po rito, pero bago po kasi yan, ay nagkape pa raw po itong si Amy Marcos at saka si President Duterte. Aywan ko, ito po yung post ni Marlica yan eh. Pero hayaan na po natin yan. Sige, pakinggan yan lang po ha. Panoorin nyo na po. Ngayon, sina PRRD at Senator Amy R. Marcos. Ano kayang kape ang iniinom nila? Barako o 3-in-1? Kasunod nito, isang post muli ang pinag-usapan dahil 50 million pesos umano ang kapalit sa sinumang politiko ang sasanib kina Tambaloslos at Marcos. Ayon kasi sa post ni Old School Pinoy ay, wow, 50 million pesos para sa local candidate na tatakbo under PFP. Grabe ang budget apaw. Under pa kayo ng National Anti-Poverty ha. Local candidate pa lang ang pinag-uusapan rito. Paano na kaya kung national candidate na magkano kaya? Talaga namang mapapaisip ka kung saan galing ang pera na ginagamit nila para rito. Anyway, sa kabila nito magiging mahirap pa rin ang laban nila kung ang kakampi ng Duterte ay ang taong bayan. So, okay na po yun. At least narinig nyo po. 50 million ang offer ni Tambaloslos dito sa mga local government para lang sumapi. Imagine ng 50 million. Saan nga galing yung pera na yan na buwisit na ito ang piste talaga sa lipunan ng mga animal na ito. Kaya nga po yun ang sinasabi ko po sa inyo mga kababayan ko. Habang nabubuhay pa po ako, habang ipinapahiram pa po ng ating Panginoon ang buhay ko, isubscribe nyo na po itong channel ko. Dahil uulit-ulitin ko lang po sa inyo. Hanggat wala tayong kriminal na presidente, hindi na po mababago ang kalakaran ng mga pagnanakaw ng mga politikong ito. Ano po ba ang solusyon? Doon sa para mabago? Simple lang po. Sinabi ko na po yan dati pa sa inyo. Lipulin lahat. Patayin lahat itong mga kawatan na ito. Para sa ganun yung mga susunod na henerasyon ay wala nang gagawa ng ganyang mga pagnanakaw. Kasi sa totoo lang po, ito, yung totoong mga hudas, yung totoong mga pumapatay, mga kriminal itong mga politikong itong mga kawan. Lalo na yan. Tingnan nyo, 50 million. Sa local pa lang po yan. So yun po ang sinasabi ko po sa inyo. Na ito po, ino-offer ko na po ang sarili ko. At paramihin nyo lang po yung subscriber natin para sa ganun, pagka pinasok natin yan, ay maipapanalo natin ang laban. Dahil ang sinasabi ko naman po rito, paulit-ulit lang po, hindi po ako magtatagal sa posisyon na yan kung sakalit mailok-lok ninyo ako dyan. Isa lang po, ulitin ko, 1 hanggang 2 buwan lang po ako mananatili sa pwesto ko. Pagkatapos po yan, magre-resign ako. Actually, matagal na po yung 2 buwan. Kasi yung unang buwan pa lang, sisiguraduhin ko, malilipol ko na itong mga kawatan na ito. So kaya lang ako nag-extend ng hanggang 2 months para siguraduhin kong simutin na lahat yung mga kawatan dito sa gobyernong ito. Tudasin ko na lahat yan. Sisiguraduhin ko yan. Ito ang mga tunay na mga salot sa lipunan. Pag hindi mo tinodas ito, maniwala kayo sa akin. Para lang dinggi itong mga animal.
mga animal na ito. Yan yung mga dilubyo dito sa mga kababayan natin. Yun po ang madalas ko sinasabi. Kaya huwag nyo na pong ipagkait ang subscribe. Dahil makikita, halimbawa, nailuklok nyo na ako dyan. Or hindi ko magawa. Di sabihin nyo, sinungaling ako. Di mag-unsubscribe kayo sa akin. Ganun naman po kasimple. Kasi isa lang po ang layunin ko rito. Yung gusto, wala na po talagang ibang solusyon. Kailangan ng lipulin itong mga kawatan na ito. Dapat ito, walang ititira rito. Maging anino nitong mga animal na ito, dapat to sunugin, pati mga anino nitong mga ito, para wala nang pagmamanahan. Ganun po ang, wala na po akong nakikita pang ibang solusyon. Ito lang po. Kaya kung iluluklok din nyo ako dyan, sisiguraduhin ko. Pag nag-oath-taking ako, pagkababa lang ng kamay ko pagkatapos ng oath-taking, sabi ko naman po yan sa nakaraang video ko, ipatawag ko silang lahat dyan sa loob ng kongreso, yung mga kawatan na yan, at doon ko lipulin sabay-sabay yung mga animal na yan. Tingnan nyo ngayon. Sa kabila ng napakarami nating mga kababayan na naghihirap, sa kabila ng napakarami nating kababayan ang walang masaing, ayan. Saan galing ang pirang pamumudbod ni Romualdez na ito na pangbibigay ng 50 million na yan bawat isa? Sige nga, mag-isip kayo. Sinisimot nga talaga nila itong pira ng kaban ng bayan. Palakpakan sa mga kabatan. Ano pa ba ang pwede ko sabihin? Panghuli na sasabihin ko sa inyo, sana huwag nyo nang antayin pa. Sana pinagdarasal ko sa ating Panginoon na huwag na niyang payagan na magdadaan pa sa akin sa mga kamay ko na para lipulin itong mga ito. Dapat sana ngayon pa lang lipulin na ng ating Panginoon yan, mga yan. Lahat ng mga kawatan na yan. Para hindi na mabahiran pa ng dugo ng mga kawatan itong mga kamay ko ito. Talaga namang nakakapanggigil itong mga hayop na ito. Talagang lilipulin ko itong mga ito. Sisiguraduhin ko yan. Palakpakan! Tingnan nyo, hanggang ngayon, nanonood kayo. Habang pigil yung hininga ninyo sa panonood, hindi nyo man lang mapindot ang subscribe. Di ba? Palakpakan! Ayan. Ngayon, dadako na po tayo doon sa forensic result ng pinagawa ni Maharlika sa Amerika. Ayon po sa kanyang sinabi at saka hawak na po niya yung forensic result na kung saan po ay positibo, walang alteration, walang kahit na anong machine na ginamit, AI man yun o ano man, genuine na si Marcos yung sumisingot. Ngayon, kayong mga kwan, para dito kay Abalos at saka kay Gibo, saka sa NBI na rin ng mga tanga. Ang sinasabi niya na nga ni mahal niya mga bobo daw kayo. Ikaw lalo ka na, Abalos, pahiwi-hiwi ka ba? Ikaw, Gibo, hinahamon na kayo ni Maharlika. Yung sinasabi niya na mag-perform kayo ng pulburon na team para maipakulong si Maharlika. Ayan. Ano yung sinasabi niya? Pinagmukha kayong tanga ni Maharlika dito. Sa ginawa nyo, yung sinasabi na ni Abalos na yung tainga-tainga daw na iba. Ay palabasa kasi, siyempre, maiiba talaga yung tainga. Kasi nga, pag humihiwi ka, iba yung tainga. Hiwi ka, hihiwi din yung tainga ko. Siyempre, iba yung tainga. Ay, ang pinagbasahan itong si Abalos dito, yung tainga.
Ganun din sa itong mga NBI na nagkuha na ang sinasabi nyo AI daw, may mga Koreano, may mga Chinese daw na in-insert lang daw yung mukha. Wala kayo. Ito na yung nagdudumilat na katotohanan. Kayo mga kapulisan, mga kasundaluhan, ayan na po, naibulgar na po ni Maharlika. Yung resulta, at yan ay pinagawa niya sa Amerika sa pinakasikat na forensic laboratory. See? Ngayon, gusto niyo may bangag tayong presidente? Bagay talagang kwan. Kung yan lang din pala, basihan na lang ninyo, pira-pira na lang, abay ka, magkanya-kanya na nga lang tayo. Kaya wala na talagang pag-asa. Lalo na itong ating mga mahihirap na kababayan, wala nang kapag-asa pang bumangon. Kaya i-ready nyo na yung mga lubid na mga malalaki, yun ang pantali ninyo sa inyong mga sikmura kung hindi nyo na kayang gutom. Wala na. Wala na talaga. Wala nang pag-asa. Sabi ko nga po sa inyo, hanggat hindi nalilipol itong mga ito, wala nang pag-asa ang ating bayan. So, ayan. Tinatawagan kayo ng pansin ni Maharlika dahil dyan sa katangahan mo, Abalos. Katangahan mo, Gibo. At katangahan itong NBI na forensic kuno. Palibasa, sinaksakan na ng kwarta ang mga bunganga nitong mga animal na ito. Ayun na, iniba na ang resulta. Hindi kayo makakaila dyan dahil sa Amerika na pinaforensik yan. Wala pong kagatol-gatol na sinabi nung nag-examine. 100% higit pa. At hindi kailanman naging AI, hindi kailanman inedit or ano pa man yung mukha ni BBM. Siya po mismo yon ayon sa resulta ng forensic examination. Yan po yan. Kaya ikaw ba, hiwi, palagay ko lumayas ka na dyan dahil pag sabi ko nga sa inyo, ikaw pag masalubong kita, matsimpuhan lang kita kahit may bodyguard ka, basta matsimpuhan ko lang na maipatong ko lang itong mga daliri ka sa ulo mo, durog-durog yung ulo mo. Maniwala kayo sa akin. Ang hirap lang kasing tsimpuhan itong mga animal tent dahil napakaraming bodyguard dito eh. Pero sabi ko, matsimpuhan ko lang. Durog-durog yung mga bungo ninyo sa akin para nabawasan na yung mga adik dito sa atin. Daghan gid kaayo mga bugo diri sa Pilipinas ba? Mga bugo gid kayo. Pagkapistiha, oy. Ngayon, anong masasabi nyo? Dito sa 50 million na ipinanood ko sa inyo. Wala na. Wala na ngang pira ang kaban ng bayan. Ayon, tuloy-tuloy pa ang paglustay nitong Romualdez ito. Sana nga lang bukas na bukas din malipol na kayong lahat. Sige, basta matudas lang kayong lahat. Ako na ang sasagot. Sa lahat ninyo, kung ilan man kayo, kahit pa ilang libo pa kayo ng mga kawatan dyan sa gobyerno. Sagot ko na yung mga barong ninyo. Or pati yung mga ataol ninyo, sagot ko na yan. Basta lang matudas na kayo bukas na bukas din. Hindi lang basta ataol ang bibigay ko sa inyo, stainless. Hindi ako nagbibiro dito. Magkano bang stainless? May 100,000 ba ang stainless? Kahit na 100,000 niya, sige, sagutin ko na. Yan lahat kayo, mga barong ninyo, susuotin pag inilibing kayo, sagot ko na rin. Basta mamatay na lang kayong lahat, mga hayop kayo. Mga demonyo kayo. Grabe na ang pagpapahirap ninyo. Amerikana.
Kung Amerikana ang gusto niyo, Amerikana, pero mas magaganda yung mga barong ko rito. Yan ang papasuot ko sa inyo, kahit ilang libo pa kayo. Sagot ko na yan, mga barong ninyo, paglibing. So, kung ako sa inyo, tanggapin nyo na itong offer ko. Umakyat kayo sabay-sabay dyan sa flyover. Sabay-sabay kayo akyat. Samantalahin nyo na, kasi ngayon lang ako mag-o-offer sa inyo. Sa susunod, din ako mag-o-offer. Palakpakan mo na. Ayan. Dahil inupiran ko kayo ng barong at tao. Sige. Sabay-sabay kayong akyat sa flyover, sabay-sabay kayong lumundag. Para maabil ninyo yung benepisyo na ino-offer ko. Ayan. Palakpakan. Para sinasabi ko sa inyo, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi ko kayo pasusuotin ng barong na putipityogen. Kung ano itong mga nakikita niyo, mga barong ko na ito, abay, mas doble pa ang presyo ng mga ibibigay ko. At wala yan dito sa Pilipinas, itong mga ganitong mga barong ko. Wala yan. In-order ko pa yan lahat sa ibang bansa para ikon lang yung mga design. In-order ko yan. Wala dito sa Pilipinas mga barong ko. Lahat yan, in-order ko lahat yan abroad. Tingnan nyo. Kayo mamamatay, pa susuotin ba kayo ng asawa nyo ng mamahaling barong? Ay baka mamaya, ang ipasuot sa inyo, yung ukay-ukay na lang dyan. Maghanap na yung mga asawa nyo yung ukay-ukay. Siyempre, magtitipid dyan. Kasi ililibing na lang din kayo. Palakpakan. I-avail nyo na itong offer ko. Minsan lang ako na mag-offer. Tanggapin nyo na. Sabay-sabay na kayong tumalon dyan sa flyover para maabili yung offer ko. At saka isa pa, papaalala ko lang sa inyo. Wala kayong katigil-tigil magnakaw. Ang hindi nyo nalalaman, pagka namatay kayo, makikipag-boyfriend lang ng iba, yung mga asawa ninyo. Bakit? Bakit kung sabi yan? Titiyakin ko yan sa inyo. Baka nga habang nakaburol pa lang kayo, nako, mang-i-spot na yung mga asawa ninyo. Magtatarget na yung mga asawa ninyo. Tapos pagka inililibing na kayo, dadalhin na kayo sa sementeryo, yung lahat na makakapaglibing, tapos yan, mga asawa ninyo, nandun din, yung nakipaglibing, magtatarget yan ng gwapo. Tapos yan na, kunwari, iiyak-iyak yan. Sasabihin na, bakit mo naman ako iniwan, congressman? Pero ganyan. Nakaturo doon sa gwapo na kasama nakikipaglibing. Tingnan mo. Kaya kayo mga kawatan ng mga congressman, mga senador, tama na yung pagnanakaw nyo. Kasi panlalalaki lang ng mga asawa ninyo, yung mga kinawat ninyong pira. Maniwala kayo, itaga nyo yan sa bunbunan ninyo. Maniwala kayo sa akin. Sabi ko, iyak-iyak yung kunwari. Pero ang itinuturo, yung kasama nyo nakikipaglibing sa iyo. Ay, congressman, wag mo na iniwan ito. Mayroon ako na target ng gwapo. Yan ang pakatandaan ninyo. Hindi pa nga kayo na ilalaglag sa hukay, may tinarget na yung mga asawa ninyo. Yan ang pag-isipan ninyo. Na tama lang, dapat yung nakawin ninyo, yung tama lang na bubuhay sa inyo habang humihinga kayo. Pero sobra-sobra na yung mga kinawat ninyo. Lalo na itong tambalos-los na ito, imaginin mo, mag-aaksaya ng 50 million, pangbayad lang para lang sumapi lang sa kanyang partido. Katangahan, kagaguhan. Maniwala ito, tangnan mo itong, pag namatay ito, kinuha pa lang ito, binuburol pa lang ito, baka nakikipag-tsuktsa ng asawa nito. Niwala kayo. Palakpakan. Yan. So, sa lahat po ng aking mga subscribers, lalo na po itong mga nag-subscribe na bago, at siyempre din sa mga regular na viewers ko,
At saka doon sa mga hindi ko subscribers, sana ay madiscover nyo na itong channel na ito na hindi lamang nakakapagpagwapo, hindi lamang nakakapagpaganda doon sa mga makakapag-subscribe sa channel ko. Kaya titiyakin ko sa iyo, mga kababayan ko, kakaiba ito. Dahil once na pinindot mo ang subscribe, at every time na mayroon akong uploaded video, pinindot mo ang like, sisiguraduhin ko sa iyo. Yung parang balat ng talaba yung mukha mo, sisiguraduhin kong mas makinis pa dito sa balat ng mukha ko. Sisiguraduhin ko yan. At salamat po doon sa nag-comment na dahil doon sa itinuro ko ay gumaling na raw po siya. Praise the Lord. Ayan. So, nalimutan ko lang po kung nagtatanong kung ano raw po yung ano to, gamot sa ko, nalimutan ko lang po. Actually po, yung binabanggit ko rito ay lahat po yan ay dinidikta sa akin ng ating Panginoon. Kaya po, hindi imposible na kapag ginawa ninyo ay mayroong epekto. Isa pa po ito, ugaliin niyo po na kumain ng lagi pagka kumain kayo, laging samahan nyo ng kwan, yung talbos po ba ng kwan? Yung ampalayang ligaw na po, napakahusay po yan, lalo na po sa diabetes, napakahusay po niyan. Ayan po, at so maraming salamat po muli. At wala naman po akong ibang hiniling dito sa ating Panginoon, kundi ang pagpalaing kayong lahat ng mga subscriber ko. Gaganda at gugwapo kayong lahat. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.